ang atong barangay NSK election on the first Monday of November 2026. Para po nga ma-inform atong katawan, na di na po sila mapalaw no, ani especially sa kato mga taga-barangays nga mga nasa Upper Pulangi, sa kato mga far-flung barangays, at least nga pinagi sa ato mga radio stations nga ma-inform sila nga wala na filing karong October 1 to 7. So mga katropa, kung may nabi karon si Attorney Danilo Dubilina, election officer third sa city, kumili kung malay-malay mga katropa. Mga lawang ko, kung wala mausap, regular filing kung susi, kung mga lawang ka, mga katropa. Pag karon, doon na siya pagpaplarong mga katropa, base na doon na ipapalaw kung mga lawang, katakda kung mga lawang, unta ang filing o ba susi. Attorney, mayog adlaw, no? May mga panimbayan. Ngayong adlaw sa tanan sa tigpaminaw sa atong XFM, ngayong adlaw sa inyo, Sir John. Salamat sa invitation no para mapaklaro nato sa itong mga katawhan sa syudad sa Malaybalay o sa tibok probinsya sa Bukidnon kabahin sa atong latest nga mga updates concerning sa atong barangay NSK election. So, kung mga adlaw, Attorney, wala gitay filing of COC. Supposed to be dapat ang atong schedule sa among calendar of activities ugma October 1 to 7 mao to atong schedule sa atong karon nga adlaw October 1 sa mga atong mga aspirants nato sa December 1 barangay NSK election. Pero kay naamay balaod nga napirmahan sa atong presidente tong August 13 to Republic Act 12232 nga gi-postpone ang atong December 1. Wala man siya ingon nga directly nga giingon nga postpone, pero ang niingon mo dito sa Republic Act 12232 nga murag ilang gipa-expand no ang term sa atong mga barangay NSK officials nga mahimo na siyang sa November na 2026 ang next election. So moto nga as far as the law is concerned, existing pa man nga balaod karon, valid na siya. Pero natay nadunggan nga naay petition si Attorney Makalintal nga iyang gusto nga ipa-declare sa Supreme Court regarding sa validity atong Republic Act 12232. Pero considering as of the moment wala may PRO nga gi-issue ang atong Supreme Court, so katong Republic Act 12232 valid nang gyapon to siya, no? Dili pa to siya kay wala pa man gyud siya na decided on the merits ang katong petition o ang Supreme Court wala po siya ning issue og PRO. So muna nga as far as we are concerned, ang kaning Republic Act 1232 valid and existing nga ang atong barangay NSK election itabo ni siya sa November 2026. Na ba specific, Attorney, nga pizza next year? Ang sa kuan, ang sa election. Oh. Ang gibutan dito sa Republic Act 12232 is on the first Monday of November 2026. Muna siya ang naka-specify dito sa katunga balaod. Attorney, ining sa nakalatid na balaod, sa tinuod, may upat na katuig ang terms sa barangay kapitan and kagawan. Ang giingon dito nga sa usual man sa atong even sa atong mga national local positions except lang sa president o vice president no o kanang sa senators, usual is 3 years man including sa atong barangay NSK officials. Although nadunggan nato nga sige ka-postpone ang barangay NSK election tungod kay ang pag-set og election sa barangays kani pinaagi man siya sa balaod, whereas kaning set og schedule sa atong national and local officials pinaagi ni siya sa 1997 Constitution. So mo na siya nga pwede ra pud ang Congress i-amend nila ang balaod regarding sa barangay NSK election, but Congress cannot amend by kanang balaod lang mismo i-amend nila ang Constitution. Mo na nga as is yun ang atong national local election schedule, which is on the first Monday of May every 3 years. Whereas kaning sa barangay NSK election, Congress can postpone mo na nga nagkanapangulungan ng mga postponement sa atong barangay NSK election. Sa last natong barangay election is 2023.
before ana is 2018, no? Kapila na postpone because that is the discretion within the Congress. But lately, naka-issue ang Supreme Court of decision atong Makalintal versus Comelec sa 2022 nga postponement ng government. Ingon ang kuan nag-set of parameters ang atong Supreme Court regarding sa kaning postponement sa barangay NSK election. So moto nga karon 2025 supposed to be dapat natay schedule nga barangay NSK election on the first Monday of December, pero nakapirma naman ang atong presidente sa Republic Act 12232 regarding sa i-extend ang term sa atong mga barangay NSK officials from 3 years to 4 years. So muna nga karon ang nahitabo nga instead of karong December 1, 2025, ang atong barangay NSK election mahitabo na siya sa first Monday of November 2026, pinagyan ng balaod nga Republic Act 12232. So, ini karon is nahulog nga upat ka tuig ang itong mga barangay officials. Upat na siya katuig, no? Unless siguro kung mahumanan itong petition sa Supreme Court regarding atong i-question ng ni Atty. Makalintal. Pero as of now, considering may Supreme Court decision, existing and valid happening 12232 nga gipalawagan ang atong sa term sa atong mga barangay NSK officials from 3 years to 4 years. Possible ba, attorney, next year hapon ni election tapos 4 years na dayon? Yes, kung walay decision o resolution ng Supreme Court regarding sa katong halimbawa ang katong petition nato ni Makalintal gidismiss sa Supreme Court. So most likely nga kani nga balaod magpadayon na gyapon ni until such time when the Congress will have another amendment in relation sa barangay NSK election. Okay. Attorney, ang imo na lang nga pagpabot no na binagit siya 46 ka barangay sa siyudad sa Malaybalay. Sino mga adlaw lagi kung ano siya dre magbuso kay daghang bagay ka palikat sa ruani. Ay mo pagpabot, attorney? Yes, no. Ako lang gyapon ato mga barangay officials, barangay NSK officials, including sa mga katawan, especially katong mga aspirants, nga namang gutay balaod nga Republic Act 12232 nga gi-extend ang term sa atong mga barangay SK officials into 4 years. Until today, wala man tayo nadawat nga TRO o decision ng Supreme Court regarding sa constitutionality atong balaod. So mo pa na siya ang valid and existing law karon. So kaning October 1 to 7 nato nga schedule supposed to be para sa filing of COC. As of the moment wala man may na receive nga kanang memo coming from the main office regarding sa push through nato, no, kaning October 1 to 7 nga COC filing. So moto akong iapag atong mga katawan nga ugma kami ugma hantod sa 7 karang October 1 to 7 dili may ga receive og kanang filing of COC tungod kay naman tay balaod nga i-move ang atong barangay NSK election on the first Monday of November 2026 para pod nga ma-inform atong katawan nga di na po sila palaw no ani especially sa katong mga taga-barangays nga mga nasa Upper Pulangi, sa katong mga far-flung barangays, at least nga pinagi sa atong mga radio stations nga ma-inform sila nga wala na filing karong October 1 to 7. Attorney, daghang salamat. Ang atong barangay NSK election. Serbisyong Katropa. Sumatot ang serbisyong katropa, mga katropa, ha? Nga walay di kundili mudawat ang Comelec karon sa siyudad sa Malaybalay para filing sa COC. Certificate of Candidacy wala, mga katropa. So since nga dunay balaod nga gipirmahan na ni President Bongbong Marcos, mga katropa, nga mao ang 12232 nga Republic Act, mga katropa, nga nakalati diha nga instead of 3 years nga validity sa mga barangay officials, nahimong 4 years, mga katropa. No, so ang supposedly karon ang filing of konunta. No, as usual, mga katropa, karon ta filing sa COC. Pero na-move, mga katropa, unya
like for example, karon na file ang COC ang kuan unta is karong December 1. No, December 1 unta mga katropa, pero na-postpone lagi gumikan aning Republic Act 12232 nga giparmahan ni PBBM mga katropa nga nakalatid nga karong November 2026 na ang election mga katropa. So November 2026 next year pa. No, October 1 year and 1 month pa. So ang mga kapitanes karon nato mintras nga layo pa paningkamot mo pagpanderbisyo das bagang katawhan. No, ayaw nang ayharata mo humot, ayharata mo sigig-ngisi-ngisi. Panalitan dool ng eleksyon. No, ang mga katawhan po nato manginaot kita nga di ta magpalilong anang kwarta. No, usa gina number 1 gina mga katropa. Sigon pa sa kung nakutloan o pagtulunan ha. Unsa to, people deserve officials nga ilang gipili. Okay, unlike daw kuno sa laing nasod kung dunay kining election dito. Sa laing nasod mga katropa, ang panggoberno mooy kining ang mga tao mooy kining makigtapok. So, unlike din sa tuwa ba nga ang mga politiko mo gasto mga katropa tapokon ang mga tao. Di ba? Dito sa laing nasod mo ni ang isgutanan nato sa demokrasiya dinhi sa tong nasod sa Pilipinas. No, kay demokrasya man ta dinhi. Kung di nasa no, malaya kita dinhi. Malaya. Oh. Dito sa laing nasod, sila mo mapili sa ilahang kinsay mulingko diha, ala presidente. Di ba ka, mayor, kapitan ba ka, ni kapitan sila ha? Ang mga tao mo mapili. O na nga dito sa laing nasod, kung dili ganahan ang mga tao nimo, anytime pwede kang ipakanaog sa pwesto. O, tinood na. Unlike din sa tong nasod sa Pilipinas, kay demokrasya man lagi ta dinhi. No, ang mga politiko mo'y mutapok sa mga katauhan, mo gasto mga katropa. O nang kamo diha karong naminaw. No, ayaw ninyo ikalain kay mo gini tinuod. No, kanaman yung gipili, no didawat man mo ana. Didawat mong salapi unya karon tanawa. Di ba? No, inana na sa mga katropa. No, manghinaot nga makuha ninyo nig pagtulunan ha. Usa po ni nga nakuha po nako mga katropas, usa ka banggiitan po. Nga taas og knowledge. Gani do na patoy gihatag nga libro sa name nga libro para ko nabasa pa na natuki. Wala ko to tagag panahon. Between the two cities daw o mao to sigon pa. Moy akong gitiman-an gid mga katropa. Mo na nga kung kamo diha, kung ato ang panggoberno karon naingon ini, ay inyo man po ng sala. Sala man po nato ni. Okay, nipili man ta nagpakalilong malagi taning nay mga under lagi. Under the sobre. Una dia ha. Dito sa laing nasod, ang mga mulingko dito mga katropa, kung dili mo yun ang mga katawhan, anytime pwede kayong ipakanaog. Samantalang kita dinhi, ang mga politiko may naglikom na to, hindi ba rin na tinuod man na. Mo gasto ba ang mga politiko? O gastuhan og fuel, gastuhan og paniudto. Doon na pa'y allowance. Di ba? Na sa mga katropa mo na'y kalainan sa laing nasod o atong nasod sa Pilipinas. Na nga, sige lang tag question, no? Sige lang tag ingon nga, sabi nito nasod sa Pilipinas, wa tay power. Unlike dito sa laing nasod nga, pag dili gusto mga tao si mo, ay pagkanaugon ka. It is Pilipinas, oy, ma-question nimo, ikaw, abay ka nagdawat sa amo na diha. O na ba nga? Gumikan pod kanato nga mga yanong tao, diha kinagsugod pod ang tanan. Usahay lagi magpakalilong ta mga katropa sa lapit. Makita, oy, si Kuan, si Tarpulano, mudagan o kining, mauni, mauna. O, ang naado ko na yung mga motor, libre ang fuel. O, ang doon na pa'y, ugway pamahaw, way panyod to, libre gyud pong kaon. O, kana, gigastuhan man na sa mga politiko, mga politicians, mga katropa. O, muna, ang mga politician na to, dili tanan ha. Mana to, gitanan ni mga katropa.
Pero mostly mo ni makita na to. Mao ginay realidad. No, tinuod gina. No, siyempre ikaw naggasto ka kini kaugalingong interes na dayon dili na kining pagpangalagad sa katawhan. Bulsa na gipabaga. Pag iniuban nga mga politicians nato na involved aning issue karon sa nasyonal, pabilig pabaga sila nagway. Mo na diha karon. Wala kini nasod sa Pilipinas, maglisod kita gid. No, maglisod ta ba og kining unsaon ning atong nasod sa Pilipinas kay corruption, may isgot tag corruption. Wala pag abisag ako pagkataon ako ning kalibutan na nagdadaan ako sa kong pangidaron karon. Corruption na anoy. Di na ginato na malilong. Good morning kang Uncle Darge Unets. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Okay, salamat kaayo katropa. Dili binog imuhang imuhang apo Ma'am Josepina Tinambunan. Okay, happy birthday sa imuhang apo Ma'am ha. So, utrohon na ko nga walay filing sa COC karon. Move ang schedule next year, 1 year and 1 month pa mga katropa. Dito November 2026. Kana gipaklaro mga katropa sa Comelec Malaybalay. Pinagi ni Attorney Divinina mga katropa. Panikad na untang uban, so hinam-hinam na ginunta ba. So gumikan lagi ning balaonon nga gipirmahan ni President Bongbong Marcos nga 1-2-3 doon ay as long as nga dili pa wala pa gid gilugwayan pa na-approve mga katropa, doon na may petition. Petition sa validity kini ginakuha ni Attorney Makalintal. Ato lang sayron kung say update ini